Isang mapagpalang oras sa inyong lahat. Sa lalawigan ng Quezon, sa paanan ng mahiwagang bundok Banahaw, naninirahan ang isang matanda na ang tanging sandata ay ang kanyang itak at tapang. Ngunit paano kung ang gubat na kanyang kinagisnan ay biglang magbago ng anyo? Ngayong araw, ating bubuklatin ang talaarawan ng karanasan ni Tata Ago. Isang kwento ng kababalaghan, ng mapanlinlang na ganda at ng pagsubok sa katatagan ng isang mortal sa mundo ng mga engkanto. Ang kwento ni Tata Ago ay hindi nagsimula sa isang mahiwagang portal, kundi sa amoy ng basang lupa at huni ng mga kuliglig sa paanan ng bundok Banahaw. Si Tata Ago ay isang veteranong mangangahoy. Sa edad na 60, kabisado na niya ang bawat ugat at baging. Ngunit isang hapon, habang hinahabol niya ang isang mailap na usang puti, napansin niyang ang paligid ay unti-unting nagbago. Ang pagtawid sa belo, biglang tumigil ang huni ng mga ibon. Ang hangin na dati mainit ay naging kasing lamig ng yelo at amoy sampagita. Sa harap ni Tata Ago, ang punong balete na dati ay lanta ay biglang nagliwanag. Ang mga dahon nito ay tila gawa sa pilak at ang mga ugat ay kumikislap na parang ginto. Hindi na siya nasa kagubatan ng mga mortal. Narito na siya sa Biringan, ang nakatagong lungsod ng mga engkanto. Ang mundo ng ginto at anino sa pagpasok niya, bumungad ang mga gusaling matatayog na gawa sa kristal at itim na bato. Walang araw, ngunit ang langit ay kulay lila at puno ng naglalakihang bituin. Ang mga nilalang, nakita niya ang mga tumao, matatangkad na nilalang na may mapuputing balat at matang kulay asul. Sila ay nakasuot ng telang, tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Ang panganib, sa gitna ng kagandahan may babala ang kanyang lolo. Huwag kang titikim ng anumang alay. Isang napakagandang babae ang lumapit sa kanya. May dalang basket ng mga prutas na kulay ube at kumikinang na alak. Tikman mo, matandang manlalakbay, bulong nito na tila himig ng harpa. Dito ay wala ng pagod, wala ng katandaan. Ang pagtaka sa alindog ramdam ni Tata Ago ang gutom, ngunit napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Ang mga paa ng babae ay baligtad. Alam niyang kapag kumain siya, hindi na siya makakabalik sa kanyang pamilya. Ginamit ni Tata Ago ang kanyang talino. Kinuha niya ang kanyang kuwintas na gawa sa luya at bawang, isang lumang proteksyon at pasimpleng hinawakan ito. Biglang yumanig ang paligid. Ang marangyang palasyo ay nagmukhang isang malaking kuweba, at ang masasarap na pagkain ay naging mga uod at bulok na dahon. Tumakbo si Tata Ago. Ang mga engkanto, na kanina ay magaganda, ay naging mga aninong humahabol sa kanya. Huwag kang aalis, Ago. Dito ay immortal ka, sigaw ng hangin. Ang pagbabalik sa huling pagkakataon, tumalon si Tata Ago sa gitna ng dalawang malaking bato habang binibigkas ang pangalan ng kanyang asawa. Nagising siya sa ilalim ng parehong punong balete. Maliwanag na ang sikat ng araw. Akala niya ay isang oras lang siyang nawala, ngunit pagbaba niya sa baryo, ang mga anak niya ay matatanda na. 10 taon na pala ang lumipas sa mundo ng mga tao. Dala-dala ni Tata Ago ang isang alaala, isang pirasong barya na binigay ng isang engkanto. Pagtingin niya sa kanyang bulsa, ang barya ay hindi ginto, kundi isang tuyong dahon na hinding-hindi nalalanta. Ang paglakbay ni Tata Ago, ang hiwaga sa lawa ng Cebu, ang panimula, matapos ang mahabang paglalakad sa masukal na gubat ng Mindanao, narating din ni Tata Ago ang pampang ng lawa ng Cebu. Ang hapon ay balot ng gintong liwanag at ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga lumang kanta ng mga tiboli. Bitbit ang kanyang kupas na backpack at ang mahiwagang tungkod na gawa sa kahoy ng nara, huminto si Tata Ago para punasan ang pawis sa kanyang noo. Dito na ba yon? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa tila sa laming tubig ng lawa. Ang pagkikita sa daungan sa gilid ng lawa, may isang matandang babaeng naghahabi ng tinalak. Siya si Lolas lang, hindi man lang ito tumingin kay Tata Ago, ngunit nagsalita ito sa malalim na boses. Hinihintay ka ng lawa, Ago. Pero hindi lahat ng lumulusong ay nakakaahon ng buo ang pagkatao. Ngumiti lang si Tata Ago, ang ngiting puno ng karanasan at konting pilyo. Lola, sanay na ako sa basa.
Ang takot ko lang ay kung walang kape sa kabilang ibayo. Ang pagtawid, ang tensyon. Sumakay si Tata Ago sa isang maliit na owong, isang tradisyonal na bangkang gawa sa troso. Habang nasa gitna ng lawa, biglang tumigil ang hangin. Ang tubig na kanina ay payapa ay nagsimulang bumula. Sa ilalim ng bangka, may isang malaking anino na dumaan. Dito nagsimulang uminit ang sitwasyon. Ang tungkod ni Tata Ago ay nagsimulang uminit at magliwanag. Hindi ito ordinaryong isda, ito ang bantay ng lawa, isang higanteng tilapia na ayon sa alamat ay kasing laki ng isang bahay. Hindi ako narito para manggulo, sigaw ni Tata Ago sa tubig. Narito ako para ibalik ang nawalang perlas ng tribo. Ang pagsubok ng katapatan, biglang tumalon ang higanteng isda sa tapat ng bangka ni Tata Ago na naging sanhi ng malalaking alon. Muntik nang tumaob ang bangka. Ngunit sa halip na matakot, kinuha ni Tata Ago ang kanyang lumang pluta at nagsimulang tumugtog. Ang himig ay hindi panglaban kundi isang awit ng kapayapaan. Unti-unting kumalma ang tubig. Ang higanteng anino ay lumitaw sa ibabaw. Isang napakagandang nilalang na may kaliskis na tila pilak. Sa bibig nito, iniluwa ng isda ang isang makinang na bato. Nakuha ni Tata Ago ang perlas. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa kanyang busilak na intensyon. Pagdaong niya sa kabilang panig, sinalubong siya ng mga katutubo ng may sayaw at kagalakan. Alam ni Tata Ago na malayo pa ang kanyang lalakbayin, pero sa gabing iyon, masarap ang tulog niya sa ilalim ng mga bituin, busog sa kape at sa tagumpay ng kanyang misyon.